Magandang buhay! Today's recipe, isang napakasarap na ulam ang ating lulutuin. Napakasimple, napakadaling lutuin, pero sobrang sarap. Magluluto tayo ng ginisang giniling na sinamahan natin ng pechay. Magpainit lang ng konting mantika tapos gisa natin yung ating bawang. Yung bawang natin ay chinap lang natin ng medyo pino. Nang sa ganon ay lumabas talaga yung lasa ng ating bawang. Siguro mga 10 seconds lang nating igisa. At isunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Sangkutsa natin mga 20 to 25 seconds. Palambing naman, kung bago po kayo sa ating kusina, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe, mag-iwan ng comments, para lalo pa akong ganahan na gumawa ng mga content na katulad nito. Maraming salamat! Tapos pag okay na yung sibuyas natin, lagay na natin yung ating kamatis at hiniwa lang natin yan sa maliliit na cubes. At igisa lang natin to hanggang maging mushy or maging pasty yung appearance. At masarap yan pag medyo hinog yung kamatis na gagamitin natin para talagang lasang-lasa yung kamatis at the same time mas madali siyang lutuin. Lagay na natin yung ating giniling na baboy. At yung giniling natin may kasamang konting tabayan. Sangkutsa lang natin yung ating giniling, siguro mga 8 to 10 minutes para lang mag-iba yung appearance niya, maging brownish na siya at parang maluto na rin natin. At maganda yan, moderate flame lang yung gagamitin nyo tapos haluin nyo from time to time. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Ngayon pag okay na yung ating giniling, naghiwa-hiwalay na, kulay light brown na siya, lagyan na natin to ng pamintang durog. At maganda yan at masarap pag medyo maraming paminta yung lalagay natin. Lagay tayo ng oyster sauce. Tapos haluin natin saglit. Para pantay yung pagkakaluto natin sa ating giniling. Tapos lagyan na natin to ng sabaw. Naglagay lang ako rito ng 1 cup of water. Ngayon depende po yan sa inyo kung gusto nyo ng masabaw yung ginisang giniling nyo. Nasa inyo po yan. Naglagay na rin ako ng asin. Tapos lagay tayo ng konting chicken powder. Haluin natin. Ngayon pwede ako yung maglagay dito ng patis kung ayaw nyo ng asin. Mas masarap din yon. Simmer lang natin for 10 minutes. Mahinang apoy. Tapos check natin, malambot na yan kasi giniling lang naman yan at lumabas na yung lasa ng ating pork giniling. Naglagay lang ako rito ng Baguio beans. Ngayon pwede kayong maglagay dito ng sitaw kung gusto nyo. Tapos takpan lang natin for 3 minutes para maluto natin yung ating Baguio beans. Pag okay na, pwede na natin ilagay yung ating pechay at hiniwa lang natin to sa katamtamang laki. At medyo marami lalagay natin dito kasi madaya to. Pag niluto mo kasi kukunti to, liliit yung portion. Tapos haluin natin saglit. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan lang natin for another 5 minutes. Mahinang apoy. Simmer lang natin for 5 minutes. Tapos pag okay na, pwede na natin to ilipat sa ating serving plate. Maghain na ng maraming kanin at i-enjoy yung ating pork giniling na nilagyan natin ng pechay. At tiyak na nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. Palambing naman, kung nagustuhan nyo, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.